Maging ang Google, ito syempre, alam nyo naman ang Google, ka-coffee, di ba? Isa sa pinaka-respetadong international company. Abay, pinupuri na yung administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos. Ano na naman ang sasabihin nyo dyan? Bayaran ang Google? Yung mga bidder, sasabihin na naman yan, binayaran daw ang Google. Yan na naman lagi ninyong argumento dyan. Dahil favorable yung naging statement nito kay Pangulong Bongbong Marcos. Ang argumento nyo na naman, binayaran na naman yan ang Google. Paano mo mabayaran yan? Multi-trillion company itong Google. Anyway, maganda na naman po ito ha. Naku, positive news na naman ito. Yung mga bitter dyan, lalo na namang malulungkot. Pero tiisin nyo yan. 4 na taon pa kayong malulungkot dyan. Sa balita ng Manila Bulletin, Google cites amazing growth. Uy, amazing growth ka-coffee. Maganda ito ha. Naku, mga bitter, naku po. Yari na naman kayo dyan. Amazing growth of Philippine economy under Marcos admin. Under Marcos admin. Pakinggan ninyo ha. Not under Duterte's admin. Under Marcos admin. Tanggapin nyo ang realidad na yan para hindi kayo bitter. Ang tech giant po na Google Philippines lauded the robust and amazing growth of the Philippine economy under the present Marcos administration, saying the government's data reflect Google's digital economy reports. Ibig sabihin, yumaman din si Google eh. Kasi yumaman ang Pilipinas eh. Yumaman din si Google, di ba? Di ba yung solution yan? Google Philippines Country Manager Jackie Wang said this during the question and answer portion of the World Economic Forum dyan po sa Malacanang nitong Martes po, March 19. Sabi po ni Wang, Google's initiative, Google's Digital Economy Report reflects a lot of President Marcos's remarks about the growth potential in the Philippines. Ala, ito na naman yan. Binayaran ang Google dyan. Magkano kayang binayad sa Google dyan ni First Lady? Yan lagi na sasabihin nila eh. O ni PBBM, o ni Romualdez. Yan ang lagi argumento nila eh. Kapag may positive eh. O ayan. Yan na naman. Sigurado yan. May mga napapahiya na naman. Google yan. Hindi mo basta-basta masuhulan yan. Our reports reflect a lot of what you mentioned about the growth potential and the amazing growth that we have seen in the Philippines. Sabi niya po kay Pangulong Bongbong Marcos. The Google official said that since 2023, simula 2023 po, the Philippines digital economy has been as big as 23 billion US dollars in growth in merchandising value and has a compounded giga growth of 16%. Grabe, laking industriya na ito ha. Yan yung mga Shopee, basta online, mga digital transactions, di ba? Itong YouTube din, syempre, pasok din po yan, itong industry na yan. Ano kaya? 23 billion US dollars ha, itong industriya na to. Naku po, marami na namang bitter dyan. In response, President Marcos invited the private sector to help the government improve the country's internet connectivity and fortify critical infrastructures against cyber attacks. Yan ang focus ngayon eh, kasi ang labanan eh, yung mga online scams na yan, threat sa ating online security, so yan na rin po nagiging focus. Kasi sabay yan eh, syempre asenso itong industriya na to, itong digital industry na to, kailangan protected din yan. Kasi kung hindi, kawawa naman yung mga users, mga customers natin nabibiktima ng mga bitter, no? O ng mga mapagsamantala at makasarili. Well, we are still at the level where we are worried about connectivity and we are working very hard because being an island nation, that becomes a real factor, that becomes a real challenge, sabi po ni Pangulong Bongbong Marcos. Yung digital infrastructure, yung internet connectivity, di ba? Kung mapapansin mo sa DICT, isa din yan sa priority projects nila eh. Nakabitan yung mga kasuluk-sulukan na bahagi ng Pilipinas, lagyan ng internet. Di ba? Hindi lang dahil para sa distance learning, nagagamit din yan sa eskwelahan, no? Pero mostly ng operations natin, mostly ng transactions natin can be done online. Diba? Simple yung pag-apply ng mga permits. Makukuha mo na yan online. So, good thing na binibigyan ng focus itong digital economy. According to Marcos, the government is catching up with the help of several groups that have come to set up fiber optic networks and data centers. Buti na lang marami tumutulong sa administrasyon. Diba? Kasi nakikitaan nila ng potential eh. Pero yung mga bitter dyan, wala. Hanggang doon na lang muna kayo. Tiis-tiis muna kayo dyan. Meanwhile, President Marcos expressed his hope for the efforts to design a cloud specifically for the Philippines to improve cybersecurity, citing the importance of the private sector in ensuring cyber scams and cyber attacks are effectively managed. Kasi kung mapapansin ninyo, recently, naging sunod-sunod yung pagbirada, ka-coffee, ng mga tawag dito, mga hackers,
Yung mga Facebook ninyo, ingatan nyo rin ka-coffee, marami naglipa ng mga hackers dyan. Kaya wag kayo agad-agad click ng link. Diba? Minsan, lalo na po yung mga nagko-content na rin, yung nagsisimula na pong maging content creator, sasabihin gusto nila mag-sponsor sa video ninyo, and then i-click nyo lang itong link na to. Naku, mag-iingat kayo dyan ka-coffee. Baka masira na yung account ninyo, makuha nila yung account ninyo. So wag kayo mag-click ng link ka-coffee. At saka yung mga tasking job, yung bibigyan ka ng trabaho, patitikimin ka, ilalike mo lang ito, and then bibigyan ka ng 40 pesos, ng 120, mga bogus yan. And then later on, para makuha mo raw yung reward, kailangan mong magbigay ng 900 pesos or kung ano, mga scams yan. Huwag niyong papatulad yan ka-coffee. Ingat-ingat tayo online, maraming mga manloloko dyan. Isa lang to si Google ka-coffee, so may positive remarks no sa ginagawa po ng ating administrasyon. Actually, validation ito ka-coffee. Itong mga remarks na ito na binibitawan ng mga pribadong sektor, lalo na ito ng Google. Validation lang ito ka-coffee na maganda yung ginagawa ng ating administrasyon. So, pasensya na muna sa mga hindi matanggap itong mga pangyayaring ito. Hindi nyo pa panahon, antayin nyo maging panahon ninyo ka-coffee. Yan, saka kayo ka-coffee. Mag-lead kayo dyan, no? Gawin nyo yung let's Sara lead na yan. Pero kami ngayon, kumpiyansa kami sa leadership ng ating presidente. Tama itong ginagawa. Kasi may results eh. Hindi mema eh. Kung mema lang yan, salita ng salita, and then walang output, doon tayo magalit. Pero may output eh. Diba? At hindi self-serving, hindi lahat nanggagaling sa PCO na ito yung nangyari, etc. Nanggagaling sa bosses ng mga outside government, yung mga nagsasabi, World Economic Forum, Google, ito, nagsasabi nila, napapansin nila itong mga pagbabago na yan. So, kaso, kung bitter ka, kahit anong sabihin, wala ka magagawa dyan, di ba? Fake news ang mga bitter, sabi ni Sophie. Correct. Aurea Ortega, papaitan, dami dito. Nandiyan dyan yung ka-coffee kasi wala eh, pabagsak sila eh. Kaya ganyan eh. Kailangan nilang magdoble kayo dahil marami, pababagsak sila dito. Erwin Lopez, oo nga tama, Sara leave. Let Sara leave daw. Sara resign. Sabi ni Aurea Ortega. Let our PBBM lead. Si Marikit, correct. Fake results daw. Ano naging fake results dyan? Conrado Jose, fake results. Fake results, nagsinungaling na naman si Google Philippines. Binayaran na naman si Google Philippines. Binayaran na naman si World Economic Forum. Ganyan ba yan? Binayaran lahat ng opisyal ng gobyerno na nagsasabi na maganda yung performance ng ekonomiya natin. Yan ang mali sa inyo. Kasi ayaw nyo tanggapin na may magandang nangyayari. Gusto nyo kasi laging negative. Kasi gusto nyo bumagsak itong gobyerno para makaupo ang Let's Sara lead ninyo. Di ba? Yun lang. Hintay muna kayo ka-coffee. Chance React Channel, Simply Talk is Vlog, bro. Yan, shoutout po sa inyo. No comment po. Sabi ni Jude De La Rosa. Tinakot daw. Allah, naku. Sabi ni Conrado, tinakot si Google, tinakot si WEF. Ba't sila matatakot kay PBBM? Anong pake nila, di ba? Bakit kailangan ba nilang sumipsip sa administrasyon? Hola. Hola, ka-coffee. Buenas tardes. Watching dyan po sa Madrid, sa Espanya. BBM forever. No one, nobody else. And happy viewing po sa inyo. Ma'am Arne Alsona. Mga DDS ay mamatay kayo sa inggit daw. Sabi ni Ma'am Felicidad Nagata. Tiis-tiis na lang kayo dyan. 4 years na lang ka-coffee. At ang tanong dyan, kung mananalo kayo. Kung hindi, naku, iyak na naman kayo ng 6 years na naman dyan. Earl Paino, ay, happy viewing sa iyo. Jomar Fernandez, kay Rosario Mahinay, nasa Facebook. Happy viewing sa inyo. Lex Montero, happy viewing. Shoutout na sa Facebook. At yung mga ka-coffee natin, mga kasama na yung mga beater na nakikinig sa atin ngayon. Yan, click nyo lang po yung like. Yan, attendance check ka muna. Click mo yung like dyan sa baba, no? Para updated ka rin. At kung nasa YouTube ka, click mo na lang ka-coffee ang subscribe para ganap ka na rin ka-coffee, di ba? Ang daming trolls na nagkalat. Correct. Hayaan nyo lang siya. Andi dito siya sa atin para siguro naghahanap lang yan ng dagdag na kaalaman. Kaya nakatutok sa atin. Hayaan nyo sila dyan mga trolls. Matagal pa kayong magiging trolls. Kuha na ng kape. Sana yung mga trolls may kape din para masarap yung ating discussion.